Good afternoon, hello everyone. Welcome back to my vlog at George Farm. Yan mga ka-BSK, papagpalang hapon po sa atin lahat. Yan, tingnan natin. Dito tayo, George Farm. Tingnan natin si Ranger. At nagpapakain siya ng mga alaga. Ay nako, bilis ng oras talaga. Yan, tingnan natin. Gagawa tayo. Ayan, ay ako. Ayan. Tingnan natin siya. Ay ako. Ganun. Ay, manok mo. Yan yung manok. Yan. Nanginginain ng manok. Kambing. Ano, kumain na yan. Ayan mga bibi. Maraming malalaki. Maraming malalaki rin. Yan. Malaki. At yun. Yan yung mga gansa at saka pabo. Ayan na, gansa sa kay pabo. Ayan, dalawang pabo. Ayan. At tingnan natin yung dalawa rito. Dalawang muna kayo, nakapasok yung pisa. Ba't nandito ka, Ning? Ha? Uy! Nandito ka? Ranger!
Ay, nako, kasi si ano eh. Ang tawag dito, yung... Ang linis ng ano, ang linis ng kulungan ngayon. Ayan. Lagi niyang nililinis. So, yan, oh. Palinis. So, okay siya. Yan, dito tayo. Sa taas. Nakakapasok yung pusa rito. Yung pusa nakakapasok. Oo, may butas. Ano yun? Takpan mo. Oo. Dito siya dumadaan, no? Yung malaki, pagpakain natin. Oo. Dito siya dumadaan. Pinapakain niya yung kambing. Pellets. Pellets yung kinakain. Ito. Masyado kang ano. Masyado kang matakaw. Hindi yata nakakain.
Yan at pinapakain sila ni Ranger. Medyo na late ng pakain. Ang bilis dumilim. So, ayan, feeds ang ginagawa ni pinapakain ni Ranger kasi nag-busy siya sa pagpipintura ng mga tubular para hindi kalawangin. Yan, at hindi siya nakakuha ng damo ngayong hapon. So, kaya yan, late na. Medyo madilim na bago niya napakain yung mga kambing. So, wala namang problema. Basta't makaraos lang ngayon. Busog na, tahimik na sila. Hindi na umiiyak. So, yun. At tayo naman, nire-remodel natin yung kanilang bahay para yung mga kasi may pinto-pinto yan, parang kwarto-kwarto. So ang dami ng naging welder nito, no? Meron pang galing ng Maynila, binayaran natin. Tapos ganun pa rin, welder na hindi ko alam bakit napakasimple lang itsuri kung paano mangyayari, hindi nila nagawa. Kaya ito, andito tayo ngayon, yung hindi nila magawa, hindi nila kayang gawin, tayo ang gagawa para naman hindi mahirapan yung mga ating caretaker o magpapakain ng kambing. So, kasi pag mali kasi, ang nangyari, overfeed yung mga kambing, nabubloated, namamatay, sobrang katabaan, sa sobrang pagkain, nabubunsol, na-stroke. So, ayan, kaya maraming nadisgrasya sa ating kambing. So, ngayon, gagawin natin ang ating makakaya para maging maayos ang kanilang tayo kulungan. sa loob ng kulungan ng kambing. Ayan. Ito, umpisahan na natin. Ayan. Unti-unti, dahil nga umuulan, nagawa ko na yung ibang pinto. Dalawa yata yung tatlo nagawa natin. Nalagyan na natin ng bisagra. So, yung unang nag-welding nito, nagkabit siya ng bisagra na hindi pinag-isipan, minadali, o kasi kung pinag-isipan yun, gumawa siya ng bakal na round bar, deteryo niya sa kanya welding, sa kanya sinabit. Hindi po flat yun. Pagka po pinihit mo yun, iipit po yun. Mahirap buksan, mahirap tanggalin. Yun ang nangyayari doon. So kaya yung mga caretaker ko nasira na dahil pinupwersa nila, nasira na yung kinabit na parang bisagra. Tapos dahil mahirap nga ikabit, hindi na kinabit. So yun ang nangyari. Kaya yun, nagrumble-rumble na yung mga kambing. Yun, naubos. Naubos dahil overfeed, bloated, na-stroke, sobrang katabaan. Dahil nga hindi balance yung kain. Yung ibang hindi makakain, namamayat, yun namang nag-aagaw ng pagkain, tumataba hanggang sa may stroke, hanggang mag-bloated, yun. So, ang daming disgrasya. So, ngayon, andito na tayo, minto na tayo ng pagtatrabaho, para dito mag-for good tayo sa Pilipinas para matutukan natin yung ating hobby, no? So, yun. Dito tayo sa farm, nagbubuhos ng panahon ngayon. Ngayon, ayusin ko mabuti itong kulungan ng kambing. So, dahil nga yung kambing natin medyo maselan, nangamatay.
Dahil hindi naman sabay-sabay, unti-unti lang kasi ano nga, yun, imbis na dumami, pag siyempre overfeed, tumataba, hindi po mabubuntis kasi puno ng taba sa tiyan. So, yun, yung mga ating caretaker tuwan-tuwa dahil busog yung mga alaga nila pero walang control. So, ito, yung tulad ng sabi ko, yung nag-welding dito, marami na nag-welding dito. Hindi pa rin maisakto kung anong dapat. Andon, on the spot nga, nakikita nila yung kambing, anong size ng ulo. Yun, hindi nila alam kung paano lagyan ng butas. Hindi ko alam kung may sentido común sila, mga nagsigawa. Sorry, kasi palpak Yung mga kambing po nakakalabas ng kulungan. Doon sa ginawa nilang butas sa kainan. Hindi nila ma-figure out. Sabi ako ng sabi sa kanila. Pero nung dating ko, nakita ko yung mga ginawa nila, ang layo sa mga sinasabi ko. Oo sila ng oo. Mga welder, meron pang galing ng Quezon City. Yan. Dalawang welder yata yung galing ng Quezon City o tatlo. Ayan, palpak pa rin ang pagkagawa. Palpak, nakakalabas yung mga kambing. O ngayon, ako, yung window na yun, binanatan ko last 2 weeks pa. O last month. Binanatan ko. Hindi ako naglagay ng pintuan. Ngayon, kahit sa lagay na kwarto, yung mga kambing hindi makalabas. Pero ang luwag ng labasan nila ng ulo. Pero hindi makalabas. Yun ang sinasabi kong welder talaga. Kung talagang welder na may pinag-aralan talaga. Alam nilang itsuri, alam nilang gawin ang ganung sitwasyon. Ako, hindi ko naman trabaho talaga na palagi yung ganyang pag-welding. Pero nakita nyo, ngayon, tingnan nyo, kahit na pumunta pa kayo dito, kung makakalabas yung mga kambing doon sa butas na ginawa ko. Napakadali lang Kasi yung kambing, nakakalabas yan pag yung paa nila nailabas nila kasabay ng ulo. Yun lang ang tinignan ko. Ang sinukat ko bago ako bumutas, tinakpan ko yung mga ginawa nila kasi ang haba makitid na mahaba na nahirapan yung mga kambing pero nakakalabas. So ang ginawa ko, niluwagan ko yung butas pero tinaasan ko. Sinukat ko yung dibdib nila mismo. Ganun kataas. So pag nasa labas yung ulo nila, kahit anong gawin nila, hindi nila mailalabas ang paa nila. Yun ang dapat nila pinag-isipan. Kaya, yun, ang dami welder nagdaan dito. Gumawa dito. Pero, mga bopol, yun. Lalo na yung yung tiga Nueva Ecija. All around daw, magaling mag-welding. Nakakapag-welding nga. Pero, hindi naman nag-iisip kung anong dapat gagawin. Nilagyan nga niya mga pintuan niya dahil wala na siyang wala na siyang maisip. Ba't nakakalabas yung mga kambing Sinasabi ko, sinusukat niyo ba? Sukatin niyo yung hindi makakakbang yung kambing. Wala pa rin. Ang ginawa, ayun, nagpaalam sa akin, lagyan na lang daw ng pintuan para hindi makalabas. So, sige, lagyan mo ng pintuan. Kasi, lagyan mo ng pintuan, kung makakalabas din, di ando doon lang siya sa loob ng kainan. Parang tanga lang doon, na nakabilad na parang daing. So, yun. Ngayon, pero yung mga nilagay niya pintuan kasi nasa nasa isang parte lang yung pintuan Doon daw nakakalabas yung mga kambing Yun lang ang nilagay niya. Pero nakakalabas pa rin kahit sa ambutas doon sa kwarto-kwartong ginawa nila. So, ayun ang pinix natin. Tapos itong merong pintuan,
nilagyan ko lang ng bakal, tinaasan ko lang. So, yun, hindi na rin makalabas. So, hindi ko na rin tinanggal yung pintuan. Hindi naman binabayaan ko na rin din para just in case na meron kang ilalagay doon na nakasako, takpan mo lang yung labasan ng ulo nila, magiging storage mo na yun. At hindi rin mapapanik ng mga manok o ng kung ano man yung ilalagay mo ng tukan. Kaya pinabayaan ko na lang yun. So ngayon, ang pinipix natin ngayon, yung mga pinto na ginawa nila na hindi mabuksan, hindi maisarado. Ang nangyayari, tinatali na lang na alambre. So, nahihirapan ngayon buksan. Kaya ngayon, pinagaang natin at nung tinignan ko, yun, hindi ko na rin maisakto yung mga sukat. Gagawan ko na lang ng paraan para maisarado ng maayos. Ayun, nag-sample na nga tayo ng 2 pinto at napakagaang at hindi umiipit yung DIY na bisagra na ginawa natin na napakasimple na sinasaksak lang. So, yan. Medyo ayos na. Hindi ko naman sinasabing napakatalino ko. Pero nagtataka rin ako. Binabayaran din yung mga kamay nun para mag-welding. Bakit hindi na ayos? Yun ang ko. Para hindi ko maisip na napakatalino ko naman. Diba? Ang galing ko naman dumiskarte. Ba't ang daming taong nagdaan dito na talagang welder talaga yung mga yun. At saka yung sa Nueva Ecija na nag-assume na all around. Pero palpak naman tumarbaho. Na hinahangaan ng isang vlogger dyan na tinabla tayo. Yun. Ay, nakakapagtaka eh. Diba? Ang daming palpak na ginawa nila rito. Ang daming palpak na ginawa talaga. Totoo. Totoo yung mga sinasabi ko. Pumunta man kayo dito, mag-isyoso kayo. Papakita ko sa inyo anong kapalpakan ng mga ginawa ng mga yun. At hinahangaan ng isang vlogger dyan na hindi makatayo. Ewan ko ba? Yun. Makita nyo naman. Ayun. Sila rin ang magdadala niyan eh. Sila rin ang magdadala. Oo. Hindi nga parang ako pa may kasalanan eh. Dahil nakapagtrabaho nga ngayon yun eh. Sa syudad. Nakapagtrabaho ngayon. Dahil nagkaroon na siya ng lisensya. Hindi niya makuha yung lisensya niya eh. Gumastos ako dyan almost 10,000 sa lisensya niya. So, yan. Inaisama ko patuloy dito sa vlog dahil nakita kong kapalpakan ng mga ginawa niya rito. Yan, mga ka-BSK. At medyo lumalalim na yung gabi at nagugutom na tayo. Yan, medyo ayos na po yung mga pintuan nito ng kwarto. Madali ng ngayon, buksan at isarado. Ayan mga ka-BSK. At maglikpit-likpit na po tayo. At gutom na tayo at late na rin ang gabi. Patuloy na lang natin bukas. So, yan. Tatamid-tabi ko lang to at pasok na rin tayo doon sa loob ng bahay. Ayan yung mga kambing. Naistorbo na rin sila sa kanilang mamahinga. Ayan mga ka-BSK. Nalagay na natin yung bali 3 bisagra. So yun, ilagay ko na yung pinto, no? Yung lock na lang siyang didiskartehan natin. So for now, stop muna tayo. At nagugutom na ako at gabi na rin. Ayan, pasok muna tayo doon sa loob mga ka-BSK. Ayan yung mga kambing oh. Ayan oh. Yung bulugan yan, tahimik oh. Ayan. Ayos. Ayan mga ka-BSK, dito na po tayo sa loob ng bahay at namamahinga na.
Yan, napasubo tayo doon. Yan, medyo nakabit na natin yung dalawang pintuan at saka yung ibang bisagra. So, konti na lang, makumpleto na. At pwede na rin gamitin. So, yan, at paalam na po ako dito. At para makapagpahinga na. Yan, bukas at sana wag umulan para nun matapos na yung ating project doon. Yan, end up na po ako dito sa aking simpleng video at maraming po salamat. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye bye.